Magandang araw mga bata, mabuhay sa ating aralin sa Sibika. Ngayon ating pag-aralan ang mga pagbabago sa aming komunidad. Sa nakaraang aralin ay napag-aralan mo ang pinagmulan ng iyong komunidad, gayon din ang ilang pagbabagong nangyari dito. Ngayon ay higit mo pang mapapalalim ang iyong kaalaman tungkol sa mga ito sa pamagitan ng pagtalakay sa isang komunidad. Ano nga ba ang kwento ng komunidad noon? Noong unang panahon, pagsasaka ang hanap buhay ng mga tao. Ang kanilang tulay ay yari sa matitibay na kahoy. Ang pangunahing nilang sasakyan ay kalesa. Ang iba naman ay sumasakay sa alaga nilang kabayo o kalabaw o kaya ay naglalakad na lamang. Kalimitang gawa sa kahoy, kawayan at pawid, anahaw, kapis at iba pang materyales mula sa gubat at dagat ang mga tirahan noon. Kalimitang sa poso sumasalok ang kailangang tubig ang mga tao noon. Iniipon ito ito sa mga banga, ang iba naman ay naglalaba malapit sa balon o poso. Ang iba naman ay naglalabas sa batis o ilog para hindi na gamitin ang mga inipong tubig sa banga mula sa balon. Ito ay mga lampara. Ilan lamang ito sa halimbawa ng ilawan noon. May tinatawag ding gasera. Ang karaniwang panggatong sa pagluluto noon ay pinatuyong kahoy. Pwede ring gumamit ng uling. Isa sa mga kasuotan ng kababaihan noon ang barot saya. Ang terno naman ay kasuotang ginagamit sa mahalagang okasyon. Ang kalalakihan ay nagsusuot ng maluwag na salawal at kamisa de chino sa pang-araw-araw. Barong Tagalog naman ang isusuot sa mahalagang okasyon. Ang mga libangan ng mga bata noon ay ang patintero, trumpo, taguan, tumbang preso at iba pa. Sa paglipas ng panahon, ano naman kaya ang kwento ng komunidad ngayon? Sa paglipas ng panahon, iba't ibang uri ng sasakyan ang naimbento. May mga makabagong sasakyan katulad ng eroplano, mga barko, at mga iba't ibang uri ng sasakyan. Karamihan sa mga tirahan ngayon ay gawa sa bato, semento, bakal at iba pang matitibay na materyales. Sa gripo na nanggagaling ang tubig at may mga water refilling station na rin. May mga tahanan na gumagamit ng mga gas stove o gas range sa pagluluto. Ang short, maong na pantalon at kamiseta ay ilan lamang sa sinusuot ng mga mamamayan dito sa araw-araw. Ang bestida at gown ay sinusuot ng kababaihan sa mga formal na pagtitipon. Halos pareho na ang kasuotan namin ngayon sa kasuotan ng syudad at maging sa mga taga-ibang bansa, depende sa panahon na lagi naming nararanasan. At ang mga tao ay nagtatrabaho sa mga opisina, sa paaralan, sa bangko at mga munisipyo. Mga gadget na rin ang laruan at libangan ngayon ng karamihan ng kabataan katulad ng cellphone at iPad. Ngayon, handa ka na ba sa pagsusulit? Isulat ang titik ng tamang sagot. Sagutin lamang sumusunod kung ang pagbabago ay noon o ngayon. Number 1, makabago ang uri ng mga sasakyan. A, noon, or B, ngayon. Ang tamang sagot ay letter B, ngayon. Pangalawa, lampara o gasera ang ilawan ng mga tao, noon or ngayon. Ang tamang sagot ay letter A, noon. Number 3, mga gadget ang laruan at libangan ng mga bata, A, noon or B, ngayon. Ang tamang sagot ay letter B, ngayon. Pang-apat, kalimitang gawa sa kahoy o kawayan ang mga tirahan, A, noon or B, ngayon. Ang tamang sagot ay letter A, noon. Panlima, may mga tahanan na gumagamit ng mga gas stove o gas range sa pagluluto, A, noon or B, ngayon.
Ang tamang sagot ay B, ngayon. Pang-anim, ang pangunahing sasakyan ay kalesa. A, noon or B, ngayon. Ang tamang sagot ay letter A, noon. Pampito, nagtatrabaho ang mga tao sa opisina, sa paaralan, sa bangko at mga munisipyo. A, noon or B, ngayon. Ang tamang sagot ay letter B, ngayon. Pangwalo, ang tubig ay nagmumula sa mga balon at ang iba ay naglalabas sa batis. A, noon or B, ngayon. Ang tamang sagot ay A, noon. Pangsyam, sa gripo na nanggagaling ang tubig at may mga water feeding station na rin. A, noon or B, ngayon. Ang tamang sagot ay letter B, ngayon. At panghuli, pangsampu, ang kasuotan ng mga babae ay barot saya. A, noon or B, ngayon. Ang tamang sagot ay letter A, noon. Yun lamang ang ating aralin. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!